napakahirap unawain. Kami kabilang problema, mga sitwasyon, parang walang solusyon. Wala tayong makitang paraan, walang dahilan para gumawa ng paraan. Pero sa kabila nun, ang Diyos ko ay mabuti. Ang Diyos ko ay hindi nagpapagod. Ang Diyos ko ay patuloy niya pinaparaan sa atin ang kanyang bilang. Kaya siyang tunay na ang Diyos ay takunda. Ang Diyos ang karapat-dapat tumanggap ng papuri para natin. Punuin mo kami, Panginoon, ng iyong presensya. Minsan sinasabi namin sa aming mga sarili, nanghihina kami. Minsan sinasabi namin sa aming sarili, ayoko na, suko na. Pero ngayon, Panginoon, ng oras para itaas sa aming mga kamay. Isuko ang aming buhay. Ibigay sa inyo lahat ng mga pangingatan. Ibigay sa inyo lahat ng mga suliranin. Dahil kayo, Panginoon, ang magpapalahan ng lahat ng ito. Kayo magbibigay sa amin ng kapayapaan. Kaya Panginoon,
Praise God. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Nakaka-bless ko dahil kahit pagod ang ating mga pisikal na katawan, yan. Kung lilingunin niyo po ang inyong katabi, yan. Lilingunin niyo na po. Kung lilingunin ang inyong katabi, makikita niyo yung mga mata na bumog. Parang walang tulog. Pagod ako po, pagod. So, kahit pagod po ang ating mga pisikal na katawan, yung spirito po natin gusto mag-pull sa Amen po. And Diyos po ay mabuti. So, welcome po sa gawain ng Panginoon. Happy 8th anniversary. At yun nga po mga katabi. Happy 8th anniversary. 8 years na tayo magkakasama. Yung iba, 5 years. Yung iba, 3 years. Yung iba, 1 years. 1 years. May essay. Okay, 1 year. Ano mang taon yan, sabi po natin ang Diyos ay kahapon po ay nagtagumpay ang ginawa ng Panginoon. Ay karapap po ng ating Diyos. Kahapon po ay napakadami positive feedback. Kausap ko po si Cap Ryan. Yan po po yung sangga. Nagpunta niyo po ba nagpunta kahapon? Si Cap Ryan, naka-short nga lang eh. Naka-short po siya. So, konduwa po siya. Ang naalala ko sa huli ng sinabi sa akin, Pastor, kahit anong kailangan nyo, pumunta lang kayo sa barangay. Tutulungan lang. Napakabuti po ng Panginoon. Siguro pag dito tayo, hindi pera yung hihingi natin. Lote. Ayun, lote. So yung mga medical team po ng Makati, tuwang-tuwa din to. Sila po yung nagre-request na next year umiting daw po. Sila na po. Nag-request ko sila. Hindi na tayo. Sila na po. Dahil sabi nga po ni Mami Miles, sana nga daw po lahat ng church ay ganun ang gawin. So tuwing anniversary, community service. Matulungan ng ating community. Okay? Hindi lang po next year. Marami pang taon. Okay? Pag-pray po natin. At same cases po, yung natin dito, ginamit lang yung Panginoon. Amen po. Amen. Napakabuti po ng Panginoon at tayo ang pinag-iisa, pinagkakaisa para sa dakilang gawain po ng ating Panginoon. Isa pa po palakpakan ng Panginoon. Sige po. Tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral. So, itong nakaraang buwan, ating po dinalaka yung pamumuhay ng isang Kristiyano, Christian living. At alam ko po, yung sa mga weeks na yon, sa mga Sunday na yon, marami po kayong natutunan paano natin i-apply ang salita po ng Diyos sa ating pong mga buhay. At itong pag-aaralan po natin ngayon ay paalala pa rin, pagtuturo pa rin sa ating lahat para lumago sa ating buhay pananampalataya. Ready na po ba kayo? Amen. Amen. Ready po yung mga Bible o kaya yung mga notes o ang sulat po at papel para makuha po natin yung sinasabi ng Panginoon sa mga Panginoon. Basahin po natin yung 1 Thessalonica, ang kabanata po ay 5. Babasahin lang muna po natin ito. Tingnan natin ano yung tinuturo sa atin. Simula verse 12 hanggang 28. Medyo mahaba-haba po ito.
Okay? So, pero dahan-dahanin po natin para mas maunawaan po natin. Ready na po? Okay. Unang Thessalonica, chapter 5, verse 12. Hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Verse 13. Ibigay nyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Pansinin po natin, sabi doon, mamuhay. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Hinighlight ko po dyan yung hinihiling namin sa inyo. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo. Isa sa mga sulat niya. Kasi yung epistles po niya ay 13. Pag sinimulan natin sa Book of Roma hanggang Philemon, bilangin nyo, 13 po yun na epistles na sinulat niya sa mga churches at mga mananampalataya sa bawat churches. So kaya sabi niya dito, hinihiling namin sa inyo. Kasi isa siya sa mga manggagawa ng Panginoon. At meron pa siya mga kasama sa kanyang missionary journey. Kaya sabi namin, kasi sila yung mga tagapagturo. Binanggit po dyan na pahalagahan yung mga naglilingkod sa inyo. Kasi may mga itinilaga po ang Diyos na mga tagapagturo at mamuno sa kanila. Sabi dyan, hinihiling namin na pahalagahan nyo sila. Tama po? Maliwanag po. Verse 14, sunod tayo. Nakikiusap kami sa inyo. Kanina, hinihiling. Ngayon, nakikiusap na. Okay? Bakit kaya? Sa tingin nyo? Bakit kaya ngayon nakikiusap na? Okay. Medyo binigyan niya ng diin yung kanyang sulat. Kasi sa church hindi maiiwasan mawala yung mga asaway, matigas ang ulo. Kaya yung kahilingan at mabuting pakikiusap, ngayon hindi magawa. Ngayon ito na, nakikiusap na kami sa inyo. Okay? Sabi niya, mga kapatid, nakikiusap kami sa inyo mga kapatid, na pagsabihan niyo ang mga parang yung last week meron din yan, ano? Tama po? Na, wag maging tawan. So bakit kaya? Magkaibang church pero sinasabihan ng mga Kristiyano na wag maging tama. Kasi may mga okay. Kaya dapat wag maging ulit-ulit. Ang salita po ng Diyos, double-edged sword. Okay? So kung ito pong nababasa natin at sinasabi natin, patungkol sa pagiging tamad, hindi lang po kayo nasasaktan. Ako din po nasasaktan. Kasi minsan, nagiging tamad. Okay? So, lahat po tayo. Lahat po tayo dito ay natuturo at tinuturuan. Sabi dyan, pagsabihan nyo ang mga tamad. Okay? Okay po ba? Okay. Para ba si Pastor? Paulit-ulit ang sakit sa tenga. The truth will set you free. Okay. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Isa pa lang po, nauubusan na ako ng ano. Okay. Sabi ko kanina, ito yung mga paalala at pagtuturo. Nangyari ito sa panahon ni Apostol Pablo doon sa church na kanyang sinulatan. At nababasa natin ngayon kasi nangyari din sa atin. Nagtuturo po ito sa atin sa present, sa ngayon po, sa panahon natin. Okay. So kung may mga tamad, ito naman, palakasin ang mga mahihina sa pananampalataya nila. Remember, yung pananampalataya dito, ibinigay ng Diyos. So, kailangan alagaan mo, kailangan palaguin mo, pakainin mo, nang sa gayon, makita yung mga bunga. Yun yung pamumuhay ng isang Kristyano. Mahalaga ang bunga. Okay? Bali wala ang puno kung walang bunga. Importante ang bunga.
Sabi diyan, palakasin ang mga mahihina sa pananampalataya nila, maging mapagpasensya. Pasensya. Maging mapagpasensya kayo sa isa, hindi? Sa lahat. So kung may mga pagkukulang ng isa't isa, pagpasensyahan nyo na. Amen? Kasi hindi naman tayo perfecto. Okay, lahat po tayo ay may pagkukulang. So meron tayong kakayanan na magpasensya sa isa't isa. Kaya ang pakiusap ni Apostol Pablo, maging mapagpasensya sa lahat. Verse 15, huwag na huwag ninyo gagantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, sikapin ninyo makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat pa rin. Hindi doon lang sa pinipili natin o yung gusto lang natin na bigyan ng kabutihan. Dapat lahat. Amen po? Kung may gumagawa ng masama, daigin natin ng mabuti. Amen po? Mabuti ang labing iganti. Masama yung ginagawa sa iyo, binyabato ka ng masama, gantihan natin ng mabuti. Amen po? Verse 16. Ito, paborito natin. Sabi, pakiusap at hinihiling ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica, ano po? Lagi kayo magalak. Tingnan nyo nga yung mga kasabi. Yung iba nabawasan ng ngipin. Binunod kahapon. Pero dapat laging magalak. At hindi lang yun, ano pa sabi sa 17? Laging manalangin. Abangan niyo po sa June. So, meron nga akong pinost sa DC natin yung mga gagawin nating pagbabago para sa June. So, lagi na tayong mananalangin. Amen po? Kaisa po ba kayo doon? Amen. So, laging mananalangin. Verse 18, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus. Pinagyan natin ng highlight. Yung tinutukoy dyan ni Apostol Pablo ay na kay Kristo. Hindi po wala pa kay Kristo. Na kay Kristo, ibig sabihin tayo ay nakipag-isa kay Kristo at ang tawag doon ay born again. Binago ng ating pong Panginoon. Kaya sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, hindi lang sa mabuti, kahit sa hindi mabuti na pangyayari, magpasalamat. Amen po ba? Minsan kasi nagpapasalamat lang tayo sa Panginoon kapag may mga blessing, may pagpapala. Minsan pag may pagpapalo, tatampo, nawawala, nanghihina, kasi pinapalo. Minsan nga yung mga anak natin gano'n no? Pinapalo natin, minsan nagtatampo sa atin Ano ba yan? Pero dapat sa Diyos, hindi po. Nagpapasalamat pa rin. Ano man ang sitwasyon ng ating mundo. Malapit na tayo. Verse 19. Binabasa pa lang po natin yung text natin. Marami na po ba tayong natutunan? Okay. So verse 19. Huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng banal na Espiritu. Naka-highlight po dyan ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nasa atin na. Amen po. Nananahan ang banal na Espiritu sa ating mga Espiritu. Okay po? So wala ang banal na Espiritu, hindi natin tinatawag come, Holy Spirit. Kasi nasa iyo na eh. Nananahan ng banal na Espiritu sa iyo. Hindi yan aalis sa iyo, nasa iyo na. Hindi mo na kailangan tawagin pa, lumapit ka sa akin. Nasa iyo na. Okay? Nasa iyo na ang banal na Espiritu. Huwag daw natin hadlangan. May ginagawa ang banal na Espiritu sa atin. Kino-correct tayo. Amen? Kino-convict tayo. Kapag mas marunong pa tayo sa banal na Espiritu, ang tawag sa atin, ikaw na. Hindi ikaw ang banal na Espiritu. May banal na Espiritu na nagtuturo sa atin. Hindi tayo lalago kung tayo ang nasusunod sa sarili natin. Kailangan nating magpaturo, magpatuwid sa banal na Espiritu. Verse 20, at huwag ninyong hamakin ang mga pahayag ng Diyos. Importante po yan. Mamaya malalaman po natin yan.
Verse 21, sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. So ang banal na Espiritu na sumasa atin, nagtuturo sa atin kung ano yung mabuti at hindi mabuti. Pag masama, hindi na natin ginagawa. Kasi ang pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi natutuwa sa gawang masama. Amen po. Kung ang banal na Espiritu ang nasa iyo, gusto mo bigyan ng kaluguran ang Diyos. Gusto mo malaman, mapatid, kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yun yung ninanais mo. Kasi doon makikita ang tunay na paglago. Sabi dyan, panghawakan nyo ang mabuti at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan, which is dapat. Okay? Kung ang salita ng Diyos, panghawakan natin dahil ito yung mabuti at ito yung kaaya-aya, kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sabi dyan, iwasan naman natin yung mga kasamaan. Verse 23. Pagkabanalin nawa kayong lubos ng Diyos. Sino ang nagbigay ng kabanalan sa atin? Ang Diyos. Okay? Hindi tayo. Hindi tayo tinatawag na banal dahil sa ginagawa nating mabuti. Amen po. Naging mabuti tayo, naging banal tayo dahil ang Diyos ay banal. Sumasa atin ng Diyos, tinanggap natin ng Panginoon, kaya ang tawag sa atin ay banal. Amen po. Binanan tayo ng Diyos. Sabi dyan, pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin ninyong walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. Ang buo nating pagkatao, ito yon, ang Espiritu, ang kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Pusong Kristo. Ibig sabihin, hindi pa bumabalik ang Panginoon. Bumalik na po ba? Hindi pa. Dahil sabi ng salita ng Diyos, walang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon. Kaya habang buhay pa tayo, dapat panatilihin natin walang kapintasan ang buo nating pagkatao. Okay? Verse 24. Dapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya itong mga sinasabi natin. So, pinapaalala, pinapakiusap ni Apostol Pablo na gawin nyo ang mga bagay na ito kasi, sabi dyan, gagawin ng Diyos ang lahat ng mga sinabi niya, lahat ng pangako niya hanggang sa dumating ang Panginoon. Tapat siya na tumawag sa kanyang mga sa kanyang mga anak. Verse 25. Ipanalangin niyo rin kami, mga kapatid. Magiliw ninyong batiin ng lahat ng mga kapatid dyan kasi malayo po siya sa Thessalonica, kaya sa sinulat ito. Sabi sa 27, iniuutos ko sa inyo sa pangalan ng Panginoon na basahin ninyo ang liham na ito sa lahat ng mga kapatid. Imagine ninyo, parang ito yung ginagawa po natin ngayon. Ito yung liham ni Apostol Pablo sa Thessalonica na pinapaalala po sa atin at pinabasa natin ngayon, pinag-aaralan po natin. Okay? Verse 28, pagpalain nawa kayo ng Panginoon Jesucristo. So, yan pong buong huling habilin po na yan, mga tagubili ni Apostol Pablo, pag-aaralan po natin ngayon. So, tingnan po natin yung mixing background lang po dito sa sulat na ito. Kasi 5 chapter lang po yung 1 Thessalonica. Okay? Amen po? Panghuli na po ito pag mababasa ito sa inyong Bible. Sino pong sumulat dito? Si Pablo, Apostle Paul, so pare-parehas lang po yan. So, ito pong Thessalonica, isang city po ito, capital po ito ng Macedonia. Yung probinsya, sako po siya ng imperyo ng Roma, ang probinsya ng Macedonia, at doon sa Macedonia, nandun ang Thessalonica. Kapitolyo po ito. Kung baga dito sa atin, sa Pilipinas, meron tayo probinsya ng Cavite. At ang Kapitolyo po natin ay yun po yung pinagtatalunan. Opo. Hanggang ngayon, di ko rin po alam eh. Kasi ang Kapitolyo, nasa 13.
Pero ang capital ay, City. so iba-iba, may Imus, ngayon may Cavite City na. So, dahil hindi po tayo magkaisa, so yung sinasabi po ng Bible, okay. Eh, totoo po pag sinerge minsan, iba yung lumalabas na Kapitolyo 13 Martires, tapos pinalitan na daw, ginawang Imos. Tapos ngayon may Cavite City. So iba-iba. So parang in-example ko lang po yun, na kung tayo ay nasa Pilipinas, meron tayong probinsya ng Cavite, nandito po tayo. Ang capital, for example, ay Trece. So ang Thessalonica po ay Kapitolyo ng Macedonia. Sa Macedonia kasi nandun ang Berea, nandun ang Filipos. Yan. So ano po yun? Magkakatabi po yun. Si Paul po ay nagtayo ng church doon sa Thessalonica pagtapos niyang manggaling sa Filipos. Pero di nagtagal, may mga tao po doon na sinalungat siya. Ito yung mga Hudyo. Mga Hudyo rin. Sinasalungat siya dahil sa kanyang tagumpay na nakakapagay. Yung tagumpay na yon, ito yung sa pamamagitan ng pangangaral niya sa mga hintil. Kasi tinawag si Paul para mangaral sa mga hintil. Pero si Pedro sa mga Hudyo. Okay? So dahil tagumpay yung ginagawa ni Apostol Pablo, maraming mga Hudyo ang nakikinig. Kaya problema talaga po yan kahit ngayon yung inggit. Tama po? Hindi ka ba pwede maging masaya sa tagumpay na nakikita mo sa iba? Isa na hindi tayo, imbis na tulungan natin umangat, hinihila natin pababa. Nangyayari po? Nangyayari po yan sa panahon po natin. So, noong panahon nila, ganun din na nangyari. Mga Hudyo po ito na naiingit sa tagumpay ni Apostol Pablo. Kaya imbis na tulungan si Pablo na ipangaral pa ang salita ng Diyos sa mga hintil, sinasalungat po siya. Okay? Naiingit. So, dahil sa pangyayaring ito, napilitan ngayon si Paul umalis sa Thessalonica at magpunta sa Berea. Mababasa niyo po yan sa Acts chapter 17, 17. Okay? Nandun po yung istorya na yan. Okay? So, pumunta si Apostol Pablo sa Berea. Pag Thessalonica, nagpunta siya sa Berea at nakarating po din siya sa Corinto. Di nagtagal, nung nandun na siya sa Corinto, nakatanggap ng balita. So ito hindi chismis, totoo po ito. Nakatanggap ng balita mismo si Apostol Pablo sa kanyang pinagkakatiwalaang kasama at kamanggagawa na si Timothy. May gaya yung sulat po niyan magkasunod. Thessalonica, tapos ang kasunod ay Timothy. Okay? So, naka-receive ng balita si Apostol Pablo kay Timothy. Maganda naman yung mga nangyayari sa Thessalonica. Okay? Balitang-balita yung kanilang pananampalataya. Pero siyempre, hindi perfect in church. Kahit saan ka pumunta ng church, walang perfecto. May imperfect po talaga ang church. Kasi kung perfect na tayo, wala tayo dito. Tama? Kaya tayo nasa church kasi hindi tayo perfecto. May salita ng Diyos na pinapangaral sa atin para ituwid yung mga mali natin. Masakit nga lang kung minsan ang correction. Pero dahil tayo nandito pinagsasama, may salita ng Diyos na maging guide natin, maging ilaw natin para ituwid yung mga lito nating pamumuhay. Tama po? Kaya lahat na tayo nandito, imperfect. Kaya hindi natin pwede sabihin, o ikaw, ganito ka, ganyan ka, dapat ganito ka. Minsan, sinasabi natin yun, tayo pala yung dapat sabihan mo. Correct po ba? Amen po? Amen. Yun po yung nangyari. Pero ang ganda ng sabi ni Timothy, yung balita niya, kasi yun yung maganda. Kung magbibigay ka ng balita, dapat good. Diba? Amen po? Kasi pagka mali ang mga balita mo, may dagdag, may bawas, may problema. Okay? Chismis lang. Kailangan totoo, tama. Si Timothy, mapagkakatiwalaan. Tama yung kanyang ipinalita kay Apostol Pablo nung nasa Corinto po siya. Ito yung kalagayan
ng church sa Thessalonica, sabi ni Timothy. Ang sulat po na ito ay sinulat ni Apostol Pablo upang palakasin ang loob ng mga Kristiyano sa Thessalonica. Lahat ng purpose ng sulat ni Apostol Pablo ay para mapalakas ang loob, bigyan ng pag-asa ang mga mananampalataya. Kasi malayo po siya eh. So wala siya dun sa lugar, hindi pa uso ang messenger, wala pa pong telepono. So ano lang, lakad lang para iparating yung balita. So gusto ni Apostol Pablo, sa kanyang sulat, pag binasa ito, mapalakas ang kanilang loob at bigyan sila ng panibagong pag-asa. Kahit wala ako dyan, may mga Hudyo na sumasalungan sa pangangaral ng salita ng Diyos, dapat lumakas ang loob mo. Ma-encourage ko kayo sa pamagitan ng sulat na ito. Kaya itong mga pangwakas na tagubilin po niya, nabasa po natin kanina, di ba? Mayroon siyang pakiusap, may kahilingan siya, may utos siya. Okay? So dahil doon, ito yung sinasabi o tagubilin, payo, paalala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Pero, bawat isa po sa atin ay may responsibilidad na makapamuhay ng tama at panatilihin walang kapintasan ang buo nating pagkatao. Yun po yung responsibilidad natin. Hindi tayo tagatulong lang, kundi tayong tagapagsagawa. Bawat isa po sa atin ay may responsibilidad, tulungan yung ating mga sarili na makapamuhay ng tama, makapamuhay ng bago dahil binago ka na ng Diyos. May responsibilidad tayo. Kailangan natin ng kooperasyon. Kailangan natin makipag-cooperate sa Diyos. May plano ang Diyos, kanina narinig ko eh. May plano ang Diyos. Tayo ang nagpaplano rin tayo, pero mas higit yung plano ng Diyos sa buhay po natin. Okay? So sabi, panatilihin natin walang kapintasan ang buo nating pagkatao. At yan po yung ating pag-aaralan ngayon. Mag-focus po tayo sa verse na ito. Ang mababasa natin sa verse 23. Ang sabi po dyan, pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. Ito yung espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Before we dive sa ating pong pag-aaral, tayo po muna yung manalangin. Ama namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa sulat na naisulat ni Apostol Pablo na nababasa namin din. Salamat po at tinulungan niyo sila noong panahon nila may sa ayos, mapabuti yung kanilang pamumuhay bilang isang mananampalataya at bilang bahagi ng iglesia. Kami rin po, Panginoon, ay dumadalangin ang patnubay niyo. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan upang maunawaan po natin ang pag-aaral po namin ngayong umaga. Salamat po sa iyong kabutihan. Ito po kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mag-focus po tayo sa verse na ito. Sa lahat ng binasa natin kanina, sa panguling tagubilin ng Apostol Pablo, dito po tayo mag-focus sa verse 23. God is in the business of changing lives. Ang Diyos po ang nagbabago ng buhay ng tao. Tanging Diyos lang ang makakapagbabago ng buhay ng isang tao. Ang tunay na pagbabago po ay mula sa loob patungo sa labas. Ulitin ko po, ang pagbabago, ang tunay na pagbabago ay mula sa loob patungo sa labas. Kasi meron pong mga pagbabagong pawang paigbabaw o pakitang tao lamang. Sa labas, maayos, pero sa loob, hindi pala maayos. Anumang pagbabago sa panlabas na anyo na hindi nagmula sa puso ay panandalian lamang o pansamantala.
Parang nag-make-up ka, ang ganda-ganda mo. Pero pagtapos doon, pwede murahin. Wala pa rin pagbabago. Ikaw pa rin yun. Tama po. So, ang panlabas na pagbabago ay pansamantala lang. Ngunit ang gusto ng Diyos ay panloob na pagbabago. Okay? Anumang pagbabago ay na anyo na hindi nagmula sa puso ay panandalian po lamang. So, ang tawag sa pagbabagong ito ay reformation o yung pagbabagong pagpapabuti. Ginagawa mo lang mabuti pansamantala ang iyong ginagawa. Reformation ang tawag nito. Ang tawag naman sa pagbabagong mula sa puso patungo sa labas ay regeneration. Okay po? Magkaiba yung reformation sa regeneration. Pag panlabas na pagbabago, reformation. Nire-reform ka lang. Pero pag panloob na pagbabago, regeneration. Pagbabagong buhay. Ibig sabihin. So pag pinabing reformation, pagbabagong pagpapabuti lang. Pero pagka sinabing pagbabagong panloob o pagbabagong buhay, regeneration. Amen po. So, ang title po natin for this morning, ito po, In Christ, you are made new. Amen po. In Christ, you are made new. So, ang tunay na pagbabago ay mula sa kaloob-looban ng iyong pagkatao. Ito yung spirit natin. Binanggit doon kanina sa verse 23. Okay? Ang tunay na pagbabago mula sa kaloob-looban ng ating pagkatao, ito yung spirit, patungo sa iyong kaluluwa, kalooban at damdamin, ito yung soul o yung kaluluwa, hanggang sa iyong katawan o yung body. Binanggit doon kanina, panatilihing malinis ang buo nating pagkatao, spirito, kaluluwa, at ang katawan. Nakakasunod po ba kayo ba? Amen. So, ang kailangan ng tao ay hindi po reformation. Hindi pagbabagong pagpapabuti lang. Hindi panlabas na pagbabago. Ang kailangan ng tao ay regeneration. Pagbabagong panloob. Ito ay mula sa iyong espiritu patungo sa iyong kaluluwa hanggang sa iyong katawan. So, tingnan natin ang sabi dito sa slide po natin. Ang regeneration ay theological term ng biblical experience na born again. So, same lang po yan. So, yung regeneration, termino lang yan na ginagamit, pero ang totoo, ito yung karanasan na nangyari po sa iyo, sa atin. Ikaw ay na-born again. Amen? Kaya ang pagbabago ay hindi pagsapi sa isang relihiyon o isang samahan. Ang pagbabago ay gawa ng Diyos. Panloob na karanasan. Okay. So tingnan po natin yung mga tanong na ito na pag-uusapan po natin. Meron pong 3 tanong dito at sasagutin po natin yan isa-isa. Unang tanong, ano ang nangyari sa iyo nang ikaw ay na born again? May mga born again po ba dito? Meron po ba? So, I believe na regenerate. Okay? Regeneration yung nangyari sa atin, hindi reformation. So, yan po yung unang tanong. Ano ang nangyari sa iyo nang ikaw ay na-born again? Ibig sabihin, tapos na. Nangyari na. Amen? Tama po ba? Nangyari na. So, pass na. Pangalawang tanong. Ano ang nangyayari sa iyo ngayong ikaw ay na-born again ka? So, ang tinutukoy dito, present. Okay? Merong tapos na nangyari at merong ngayon na nangyayari. Dahil ikaw ay born again na, ano na yung nangyayari sa iyo? Pangatlong tanong, ano ang mangyayari sa iyo sa hinaharap dahil ikaw ay na-born again? Future. Okay?
So dito sa mga tanong na to, isa-isahin po natin sagutin. Nasagot niyo na po ba sa inyong isip ano yung mga possible na sagot po dito? So isa-isahin po natin. Number 1, ano ang nangyari sa iyo nang ikaw ay na-born again? Ano pong sagot? Ang iyong espiritu ay binago. Okay? Una, nang ikaw ay na-born again, ang iyong espiritu ay binago. Hindi tayo ang magbabago nito kasi ang Diyos lang ang may kakayanan na baguhin ang ating espiritu. Ang espiritu natin na dating patay dahil sa kasalanan, Ephesians chapter 2 verse 1, ngayon, binago na. Kung dati, namumuhay tayo sa kasalanan dahil ang espiritu natin ay patay, ngayon, binago na ng Diyos. Kasi itong espiritu na ito ay binigay sa atin, nilikha ito ng naayon sa matuwid at banal na Diyos. Amen po. Okay. Binigyan tayo ng bagong buhay nung nakipag-isa tayo kay Kristo, nanahan ang espiritu ng Diyos sa atin. Kaya ang espiritu natin na patay dahil sa kasalanan na buhay. So itong espiritu nito, binago ng Diyos. Ano ang bago sa atin? Ano ang bago sa atin? Ang espiritu. Okay. Hindi po ang katawan, hindi po ang kaluluwa, kundi ang ating espiritu. Pansinin po natin. Doon sa Ephesians chapter 4 verse 24, hindi ko na po nilagay po dyan. Sabi doon, and to put on the new self, referring to the Spirit, okay? Created to be like God in true righteousness and holiness. Yung word po na ginamit dyan, created, past tense, hindi po being created, o present tense, implying it's ongoing. Okay? Hindi rin po will be created, o future tense, implying it will happen in the future. Kaya nga, pag tinignan natin po ito created, dito sa mundong ito, ang ating espiritu ay katulad na ng ating Panginoong Jesus. Yung dating patay na espiritu, binigyan ng buhay ng Diyos sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. Created. Nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kabanalan at katwiran. At sabi doon, perfect po ito. Yung spirit na ito, na nananahan sa atin. Yung espiritu na suma sa atin ay perfect. Nananahan siya sa ating espiritu. Amen po ba? Amen. Okay? So dahil dito, habang buhay pa tayo, may hininga pa tayo, sa mundong ito, kaisa natin ang espiritu ng Diyos. Kasi nakipag-isa po tayo dito eh. Kaya ang ating born again spirit ay ganap na, banal na, at perfecto na. Dito po, yung ating born again spirit, ganap na, banal na, at perfecto na. Spirit po yun, within the world. Kasi nangyari yun sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ginawa niya itong ganap magpakailanman. Yung mga binanal ng Diyos forever na to, na perfect, holy na yung ating espiritu. Amen po ba? So yung ating espiritu na binanal ng Diyos, perfect, hindi na nagkakasala. E anong parte ng ating pagkatao ang nagkakasala? Okay, balikan po natin yung ating text natin sa verse 24 kanina. Tapos na tayo sa spirit. Dahil ang sabi dyan, ang ating espiritu ay binago na. Past tense. Kaya tayo bilang mga born again, ang ating espiritu perfect na, hindi na nagkakasala. Ngayon, pangalawang tanong. Ano ang nangyayari sa iyo ngayong ikaw ay born again na?
So, okay na tayo sa spirit natin, dating patay, pinananahanan ng Espiritu ng Diyos kasi hindi pwedeng manahan ng Espiritu ng Diyos kapag patay ang ating Espiritu. Binuhay yun ng Diyos. Kaya ito yung perfect na, ganap na, hindi na nagkakasala. Ngayon dito tayo magtuon. Ano yung nangyari sa iyo dahil ikaw ay born again na? Merong proseso na nangyari mo sa atin. Kayong ikaw ay born again na. Kayong tayo ay born again na. May proseso. Ang ating kaluluwa ay patuloy na binabago upang umayon sa anyo ng Panginoong Jesucristo. Being transformed into His likeness. Kasalukuyan, may nangyayari. May nangyayari. Kaya sabi dyan, ang iyong kaluluwa ay binabago. So present, in process. Kung ang ating espiritu na na-born again ay hindi na nagkakasala, ang ating kaluluwa minsan bumabagsak, nagkakamali, nagkakasala. Kasi meron tayong pag-iisip, meron tayong damdamin, meron tayong ginagawa. Tama po? Nakakapag-isip po ba kayo ng negatibo, ng masama? Nakakaramdam po ba kayo ng masama? Hindi maganda? Nakakagawa po ba kayo ng hindi tama? Amen. So, merong gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. May gusto siyang ayusin sa atin. Pinoproseso. Ang pagbabago po ng ating kaluluwa hindi overnight. Kaya nga proseso. May mainitin po ba ang ulo sa inyo? Amen. Amen. Meron po ba sa inyong di ba yun? Di ba yun? Basta yun po, hindi tayo perfecto. Amen? Kasi paano pa yung masabi ko? Kilala niyo po ang sarili ninyo. Lahat tayo meron binabago ang Diyos. Lahat tayo may pagkakamali. Kailangan natin makipag-cooperate sa Diyos. Kasi proseso eh. Sabi natin kanina, meron siyang magandang plano sa buhay po natin. Tayo may plano rin. Kaya lang, minsan yung plano natin, hindi tumutugma doon sa gusto ng Diyos. May sarili tayong mga desisyon. Pag alam natin na hindi tutugma doon sa gusto natin, Lord, maintindihan mo naman ako. Pero kailangan mong harapin yung consequence. Amen? May pagpapalo ang Diyos. May pagtutuwid. Sabi ng Lord, dito ka sa bako-bako. Okay lang na madapa ka. Sugatan ka. Dami hindi naman yan. Magpipeklat nga yan. Pero gusto mo doon sa tuwid na daan. Doon sa tuwid na daan, napahasakan ka lang. Yung sa tingin natin na parang okay, hindi okay sa Diyos. Amen? So, minsan may sarili tayo pagpapasya. Kasi hindi naman inalis ng Diyos yung privilege natin. Nandun pa rin eh. Tama po? May sarili tayong pagpapasya. So, ating espiritu na na-born again ngayon ay hindi na nagkakasala. Anong parte ng ating pagkakataon nagkakasala? Ang kaluluwa. Ang ating soul. Kasi meron niyang isip eh. Merong kalooban. Merong damdamin. Eh, kahapon na-interview ko kahapon. Sinugod ko ako eh. Nakarap na yung father sa akin. Nagtanong. Sabi ko, bukas ko na lang sasagutin. Kasi yung tanong nila ngayon, ito ko. Pero nasagot ko naman yung iba. So, paano makakapamuhay ng tama ang isang born again na? Paano nga ba? Kasi yun yung importante. Buhay pa tayo eh. May patay na po ba dito? Buhay pa. Buhay pa naman. Taas nga po mga kamay. Buhay, yes. Alive and kicking. Buhay pa tayo. So dahil buhay po tayo, kailangan ng pagbabago sa ating po kaluluwa. So paano ngayon binabago ng Diyos ang ating kaluluwa? Kasi ang ating kaluluwa ay nababago sa pamagitan ng pagbabago ng isip. Pagbabago lamang ang ating
kaluluwa sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. Ang isip po kasi ang pangunahing sangkap ng ating kaluluwa kasama ng ating damdamin at kalooban. Sabi sa Roma chapter 12, verse 2, which is palagi natin itong napag-uusapan. Ang sabi doon, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Tanong, wala po ba kayo sa mundo? Nasa ibang planeta po ba? Anong planeta po ba? So, nasa mundo po tayo. Nasa earth tayo. Okay? So, kung tayo nasa mundo, sabi dito, huwag daw tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundo ito. Binibigyan tayo dito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat na ma-distinguish yung kaibahan ng isang born again sa hindi born again. Kasi yung mga born again, o yung nakipag-isa kay Kristo, hindi na taga-mundo. Langit na. Citizens of heaven na po tayo. Dual citizen po tayo eh. Tama po ba? Dual citizen? Malapit na magtatlo. Senior. Senior citizen. So kaya sinasabi niya dito, huwag natin tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundo ito. Kasi yung binago na ng Diyos, ito na ugali. Tama po ba? Ang born again, iba na ugali. Hindi na katulad ng mga tao sa mundo ito. Binago ka na kasi ng Diyos. Kaya sabi niya dito, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. Look at the verse. Hindi ko po nilagay dyan. Sabi ng talata, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. Kung tayo ang magbabago sa sarili natin, hindi talaga natin kaya. Paulit-ulit mangyayari. Parang resolution lang yan, New Year's resolution. Hindi na ako ganito, hindi na ako ganyan. Pero mga ilang linggo lang, ganun ka ulit. Kasi ang pagbabago, hindi panloob, panlabas lang. Mag-gym na ako, pagtungtong ng January. Anong binabago doon? Panlabas. Tama po? Physical lang eh. Pero kung panloob na pagbabago, hayaan niyong makita yan sa labas. Kaya sabi dito, hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Paano namin sangkap para mabago ang ating kaluluwa ay ang ating isip? Kapag negatibo, masama ang laman ng isip, sigurado po, yung mararamdaman natin, masama. At ang masaklap, yung gagawin natin, masama. Hindi maganda. So, hayaan daw natin ang Diyos ang magbago ng ating isip. Lord, sinusuko ko sa inyo. Ano man ang laman ng aming isip, kayo na bahala. Baguhin nyo ang ating kaisipan, Panginoon. At ang sabi nung sumunod na talata, upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Imagine ninyo, kung puro negative, masama ang laman ng ating isip, paano mo malalaman yung kalooban ng Diyos? Lahat ng masama, negative na laman ng isip mo, hadlang yan para hindi mo makita at maunawaan yung gusto ng Diyos na gawin sa buhay. Andiyan ba po ba kayo? Kung mababatid natin ang kalooban ng Diyos, malalaman din natin kung ano yung mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. So kailangan natin hayaan ng Diyos na baguhin ang ating kaisipan, makipag-cooperate ka. Pero kung sarado ka, kandado, walang mangyayari. Ganun at ganun pa rin ang pamumuhay mo bilang isang Kristiyano. Sabi mo, Kristiyano ka, sabi mo, binago ka na ng Diyos, bakit ganito pa rin ang ugali mo? Bakit ganito ka pa rin? Amen po ba? Hindi natin hinahayaan na kumilos ang Diyos sa ating buhay. Sabi ng verse 2 ng Romans chapter 12, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng isip. Bakit ba kailangan baguhin ang isip?
Kasi ang isip ang nagtitimon. Alam niyo po yung timon? Yung manibela. Ang isip ang nagtitimon ng ating kaluluwa at katawan. Okay? So imagine po natin, yung kaluluwa natin mayroong mind, emotion, at saka will. Kung yun ang nagtitimon, yung katawan natin susunod lang. Nabibigyan niyo po ba? Susunod na yung katawan. Sabi ng isip ko, pumunta ako doon, andun yung mga tropa ko eh. Ang sarap pa naman nung nakalagay sa table. Nakigats niyo po? Sarap pa naman nakalagay sa table, medyo pinagpapawis-pawisan ko. Yun ang nakalagay sa isip eh. So yung katawan mo susunod. Purong solo ka. Pupunta pa ako, hindi ako pupunta. Pupunta ako, hindi ako pupunta. Para ka lang nag-pick ng flowers, she loves me, she loves me. Parang ganun lang eh. Eh dahil hinahayaan mo ang Diyos na magbago ng iyong isip, Lord, tulungan niyo ako. Hindi ko kayang mapagtagumpayan itong aking iniisip. Kasi alam niyo po, kapag nabago ang isip, huwag tayo magtaka, mababago din yung ating daladayan at saka yung ginagawa natin. Yan po yung katotohanan. Subukan niyo lang po. Subukan niyo. Kasi yun yung gusto ng Diyos. Makipag-cooperate tayo sa Kanya. Yung salitang transform na ginamit po dito sa English version ng Romans chapter 12 verse 2. Kasi sabi niya, be transformed by the renewing of your mind. Yung word na ginamit po doon na transform, na po sa board, galing po sa original Greek word na metamorpho. Metamorpho. Amen po. Maraming beses na po natin ito tinalakay. Ano lang po ito, ma-refresh yung ating pong memory. Kasi salita po ng Diyos, ang tanging paraan para mabago ang ating kaisipan. So kung lagi natin ginagamit itong ating salita ng Diyos, nababago ang ating kaisipan. Dito po, Greek word na ginamit po dito sa first word ay metamorpho. Dalawang salita po ito. Meta, ibig sabihin change. Morphe, form. Pag pinagsama po natin, ang meaning po na change in form. So dito ginamit yung salitang metamorphosis. Yung proseso ng pagbabago ng isang yung metamorphosis. Yung caterpillar. Para maging isang magandang parutan. Okay? Metamorphosis. So dahan-dahan, binabago ng Panginoon ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Ito lang yung tool para mabago ang isip. Salita po ng Diyos. Walang iba makakapagbabago sa isip natin, kundi ang salita ng Diyos. May mga kailangan po tayong gawin at tandaan para managana yung salita po ng Diyos sa ating kaluluwa. Paano? Una, sa pamamagitan ng, ano daw po? Pagbabasa lang po ba? Regular. Hindi po, probi. Hindi provisionary. Regular. Regular na pagbabasa ng salita po ng Diyos. Ang tanong, regular pa. Regular po ba ng babasa ng salita ng Diyos? Amen. Kung regular, salita ng Diyos ang magbabago ng ating isip. Ano pa po? Sa pamamagitan ng taimtim na pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Napakahalaga ang pakikinig. Kasi meron na po ba kayong nakausap na kaharap mo, nag-uusap kayo,
Pero lahat na ng sinabi mo, hindi naiintindihan. Pwede pakiulit. Diba may ganon? Sabi, hindi nakikinig sa'yo. So, kaya sabi po dito, taimtim na pakikinig ka, nakatutok ka. Lalo na kapag salita ng Diyos ang pinag-uusapan, dapat nakatutok ka. Taimtim ka, nakikinig ng salita ng Diyos. Pangatlo, para managana ang salita ng Diyos, sa pamamagitan ng masinsinang pag-aaral sa salita ng Diyos. Imagine na lang po natin yung panahon ni Apostol Pablo, nag-preach siya, meron doon mga taga-Berea. Okay? Isa sa mga pinuntahan din ni Apostol Pablo. May mga taga-Berea, sinusuri din nila kung ano yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya ang mahalaga yun na take down ng notes. Kasi pagka sa isip na, natatandaan ko na yan, madali kong mawala yan. Dapat sinusulat. So, masinsinang pag-aaral. Pag uwi sa bahay, pag-aralan nyo. Pag-aralan nyo. Tama kaya yung sinabi ni Pastor, parang may mali yung context. Dapat masinsinang pag-aaral sa salita ng Diyos. Number 4, paano managana ang salita ng Diyos sa ating kaluluwa? Sa pamagitan ng malalim, gano'ng palalim, malalim na pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ito yung relate to the passage. Pinagbubulay-bulayan natin yung salita po ng Diyos. Inaral mo, siyempre, meron kang reflection po doon. I-meditate po. Okay. Ang salita ng Diyos. Tapos i-relate mo sa sarili mo, sa buhay mo. Ano yung tinuturo ng salita ng Diyos sa aking buhay. Okay? Pagbulay-bulayan ang salita po ng Diyos. At panglima, sa pamamagitan ng agarang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Huwag mo nang patagalin. Ngayon na. I-practice mo na. I-apply mo na sa iyong buhay. Agarang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ito po ay ilan lamang sa suggestion para ang salita ng Diyos ay makita sa ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pinapakinggan mo, inaaral mo, binubulay-bulay mo, at isinasabuhay mo. Subukan nyo. Subukan natin kung hindi magkaroon ng pagbabago sa ating kaluluwa. Amen po. Kung dating negative ka mag-isip, ngayon hindi na. Kasi babad ka sa salita ng Diyos. Amen po. Mas maraming pumapasok na salita ng Diyos sa ating isip, mas mabilis na nababago ang ating kaluluwa. Pero kung wala kang panahon sa salita ng Diyos, mas marami pa yung oras na ginugugol mo sa cellphone. Sino mo sa inyo hindi makatulog kapag hindi na si cellphone? Kasi dilat na lang yung mata eh. Kaka-cellphone eh. So kapag walang panahon sa salita ng Diyos, expect natin walang pagbabago sa ating buong pamumuhay. Walang pagbabago sa ating isip, walang pagbabago sa ating pamumuhay. So tandaan po natin, ang pagbabago ng kaluluwa ay proseso. Kapag hindi natin sinimulan ngayon, kailan pa? Amen po ba? Ang pagbabago, dahan-dahan. Hindi overnight. Maaaring ngayon ang init ng ulo mo ay 100% dahil sumasabay ka sa init ng panahon. So dahil ngayon, nagbababad ka na sa aircon, lumalamig. Nababawasan na yung init. So unti-unti. Unti-unti. Kahapon ang init po, no?
sa ano. Pero paminsan-minsan yung hangin, kumampas, nagiging hawaan po tayo. So may proseso rin po. Sabi ng Lord, ganitong oras, papadaanin ko ang hangin. Kahapon po, honestly, sabi ko kasi sa Lord, para akong nahihilo. Kasi kulang sa tulog. Kaya minsan napapaw po ako. So sabi ni Ate Jared ng Pastor, ano yung iniisip ko? Nakatulala na ako eh. Siya ang inis ko eh. Mamaya baka pagka tumayo ko, baka matumba ako. Meron po tayo hindi matay kahapon eh. Yung isa, pinasok nga doon sa van eh. Dalaga din po yun eh, babae. Hindi matay eh. Hindi ko alam, hindi pa yata napubunutan. Nalagyan pa lang ng anesthesia. Pero bumagsak po eh. So, okay naman, nakarecover siya. Tapos yung pangalawa, si Jamil. Wala ko ngayon si Jamil eh. Sabi nila ng parent niya, si Lee. May na makasama sila sa akin. Okay kasi yun din, kinabahan ako dun kahapon. Panghuli na po yun eh. Kay Doc Jaja siya eh. Kay Doc Jaja eh. Nung nilagyan ng anesthesia, una, ano siya, namutla eh. Unti-unti nangiti. Tapos kahit anong galaw ng ulo, bumabagsak talaga. Tapos yung mata niya parang tumidiri. Ilan na siya ng doktor eh. Yung sa medical eh. Nag-pray na ako, sabi ko, yung uncoveling ayun, na ano po, naka-recover. Ayun pala, galing daw sa practice. So, parang pagod ang katawan, tapos hindi pa kumakain. So, wala siyang lakas. Kaya yun yung nangyari. So, praise God, nakakatuwa naman dahil nung pinag-pray po namin, nakadilat po kasi pag pinag-pray siya. Kita ko talaga naiiyak siya. So, ang banal na Espiritu ang pinihilo po sa amin. Pero pag-pray po natin na makasama po natin sa gawain po. Amen po? So, tandaan po natin, ang pagbabago ng kaluluwa ay proseso. Dahan-dahan po. So, kung may mga pangyayari sa buhay natin, may mga kaugalian tayo na hanggang ngayon, hindi pa rin nababago. Ikaw mag-ayos. Pag inayos ng Lord, nakita po ako rin po tayo sa Kanya. Talagang ikilos po ang Diyos. Pag tumilos ang Diyos, unti-unti, ayusin ng Diyos ang ating buhay. Okay? So, tapos na po tayo din sa kaluluwa. At ang pangatlong tanong, ano ang mangyayari sa iyo sa hinaharap dahil ikaw ay na-born again? So, ang sagot, ang iyong katawan ay babago. Kanina, habang papunta po kami dito ni Sister Bate, nag-sermon na po ako. Nasasakyan pala. Sabi niya nga sa akin, parang na akong nag-sermon na akong bumabiyahe kami dito. Kasi may mga tanong din po siya kanina. Patungkol din po dito. So, sakto po, nakapag-practice ang kanina. May practice na agad. Practice preaching. Okay. So, ang iyong katawan ay babaguhin. Kanina pas, binago na. Yung present, kasalukuyan, binabago. Ito naman ngayon, babaguhin pala. So, ang ating espiritu ay binago na. Ang ating kaluluwa ay binabago, nasa proseso pa. Yung ating katawan naman ay babaguhin pala. Hindi pa po nangyayari. Pero dahil ikaw ay born again, ang iyong katawan ay babaguhin. Pagpunta sa langit, glorified body. Hindi po itong physical body na nakikita natin. Sa pagbabalik ng Panginoon, pangyayari lamang po ang lahat. Amen po. So, ang ating katawan ay natural na nasisira. Meron po ba sa inyo tumatanda? Meron po ba? Ang tawag po dito sa English, natural deterioration. So, nag-deteriorate yung ating katawan. Hindi po tayo
habang buhay na bata. Kaya yung mga ginagawa natin nung bata, maaaring ngayon, hindi na natin kaya gawin. Dati po nung kabataan ako, nagdadunk ako eh. Di ba, Daro? Nagdadunk ako, una paa. Di ba? So kung yung dati natin ginagawa, hindi na natin kaya ngayon kasi yung katawan natin nanghihina. Eh, nagtideteriorate po siya. Pero pagdating ng araw, papalitan ito ng Panginoon. Pero wag po natin apurahin. Darating yun. Antayin lang po natin. Huwag natin isipin na gusto ko lang mauna. Huwag po. May time si Lord para sa atin. Okay? So, although sinabi po natin ito para sagutin lang kung ano yung mangyayari sa atin sa inaaraw. Alam natin na kapag ikaw ay nakay Kristo, sa langit at lupa. At meron inyanda si Lord sa iyo na katawan. Ito yung niluwalhati katawan o yung glorified body. Kaya yung ganito kagandang plano ng Diyos ay magsisimula sa pagbabago ng iyong spirito patungo sa iyong kaluluwa hanggang sa iyong katawan. Kung walang nangyari doon sa iyong spirito, huwag kang mag-expect na pagdating ng araw, meron kang glorified body. Kapag ikaw ay wala kay Kristo, diretso ka sa impyerno. Amen po. Kasi yung Espiritu ang nag-uugnay sa atin sa Diyos. Kung patay ang Espiritu mo, ano po na-check mo? Sa Diyos. Wala po. Kaya expect mo kung ikaw ay na kay Kristo, sabi ko sa talata kanina, mga na kay Kristo, maalala ni Apostol Pablo, kapag tayo ay na kay Kristo, yung Espiritu mo, binago ng Diyos. Kaya pagdating ng araw, yung katawan natin, bibigyan ng liwanhati kanunan. Amen po. Nasagot po ba yung tatlo? Ano? Naintindihan po? Amen. Malinaw po o sobrang linaw? Okay. So, tingnan po natin yung ating big idea. Ang ating big idea, dahil kay Kristo, na bago na ako. Hindi siya, hindi sila, kundi tayo. Tayo mismo, ako. Dahil kay Kristo, hindi dahil sa mga ginagawa mo, hindi sa mga effort na ibinibigay mo, kundi dahil kay Kristo na bago na ako. Amen po? Changed person na tayo. Because sa ginawa ni Kristo sa krus, pero tayo ay meron na ngayong bagong buhay. At yun yung gustong makita ng Diyos sa atin. At ng ating po kapwa. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po yung dalangin. Tayo po yung tayo. Panginoon, kami po nagpapasalamat sa pag-aaral na aming po ginawa ngayong umaga. Alam namin, Panginoon, Ikaw ang napangangalan sa aming po ginawa. Dahil ang salita mo ay malinaw na aming po nabasa at napakinggan. Tinuruan niyo kami kung ano yung dapat at hindi po namin dapat gawin. Ito'y paalala, pagtuturo at payo sa aming lahat bilang isang mananampalataya o born again. Ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na umuhubog po sa aming pagkatao. Hayaan niyo, Panginoon, na iyong salita ang siyang magtuwid sa aming mga kaisipan upang managana ito sa aming mga damdamin hanggang sa ang aming mga kamay, lahat ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Dalangin po namin ang iyong pangunguna sa aming pamumuhay. Kami nagtitiwala dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na aming pinanampalatayaan, kami ay binago. Kami ay may tunay na buhay kasama ka, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan, patuloy niyo po kami paalalahanan
upang makapamuhay po kami ng kalugod-lugod sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong biyaya. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.